Senador Erwin Tulfo nagbabala kasunod ng anyay Peking Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kahapon. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. Bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita. Pagiging lehitimo ng naturang pagdinig, kinuwestiyon ng mga eksperto. Mga senador at resource person, pwede nga bang makasuhan sa mga binitawang pakayag sa pagdinig? Bagyong pinangalan ng Esther pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ang latest sa pagkilos ng bagyo, tutukan! Habagat at localized thunderstorms patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Basurang hindi nakolekta bunsod ng pansamantalang pagsasara sa sanitary landfill sa Davao City. Ipinatapon ni Mayor Sebastian Duterte sa harap ng opisina ng DENR doon. Pasok ka na sa susunod na linggo. Ano-ano kaya ang pwedeng baon sa eskwela na tipid pero masustansya? At ang aliw na entry ng netizens para sa inaabangang renewal of vows ni na Pepito at Elsa sa Pepito Manaloto. This is Philippine Culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang Peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Giit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Bloc. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senador Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng Peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan at I will have you arrested. I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We are inviting them. Pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umanuhuli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito.
I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama, pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais nilang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Papalipat ko na isa sa kanila para prefer sila. Okay. Tapos magbotohan. Higa na sila. Okay. Diba, sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Nung mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ang bagyong Esther na nagpapaulan sa extreme northern Luzon. Patuloy namang nakakaapekto ang habagat at localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. At nakatutok si June Veneracion. Kahit hanggang bewang ang baha, hindi nagpatinag ang mga sasakyang sumuong pa rin sa bahagi ng Sacred Heart Jerusalem Street sa Cebu City nitong Miyerkules. Ang mga rider, pilit na tinutulak ang kanilang mga motor sa nagmistulang ilog na lugar. Binahari ng bahagi ng Osmeña Boulevard. Matagal bago humupa ang baha dahil sa mga basurang bumara sa drainage. Pinagtulungan niyang tanggalin ng mga volunteer sa General Santos City. Lakas loob na tinawid ng isang tricycle ang rumaragasang ilog kahapon. Ligtas namang nakatawid ang rider. Binahari ng ilang bahagi ng Zamboanga City. Dahil naman sa iniwang putik ng magka-landslide, pahirapan sa mga motorista ang pagdaan sa bahagi ng Barangay Dato Wasay, Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang mga pababang sasakyan halos dumausdos na. Ang mga paakyat naman, kinailangang tulungang hilahin para makausad. Habagat at localized thunderstorms pa rin ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Arestado ang lalaking nagpanggap na police official para manakot ng mga negosyanteng dayuhan at makapangikil pa ng pera. Nagbabalik si June Veneracion. Mabilis na nasukol ng mga tauhan ng CIDG-NCR ang target ng kanilang entrapment operation sa Parañaque City. Huli ang suspect na nagpanggap umanong opisyal ng PNP para makapangikil sa mga negosyanteng South Korean. Yun po yung naisip ko para takutin ko sila magpanggap para matakot sila kasi alam ko po mga foreign takot sa pulis. Sa investigasyon ng PNP-CIDG, nakakuha na raw ang suspect ng 500,000 pesos mula sa mga biktima noong Abril. Pero hindi pa rin nasihan at humingi pa ng karagdagang 600,000 pesos ngayong buwan. Nagsumbong ang mga biktima sa PNP, kaya nagsagawa ng entrapment operation. May bisyo ka ba? May ano ka ba? Hindi po ako nagda-drugs, hindi rin po ako naninigarit. Ano lang, umiinom lang po ako. Casually lang po, hindi po talaga. Hindi mauubos ang 500,000 piso sa kahit pa ilang beer yan, ilang gin sa ano? Ano po, sa sugal po. Sugal. Susugal ka. Online po. Tinakot umano ng suspect ang mga Koreano gamit ang peking PNP report para palabasin na iniimbestigahan sila sa iba't ibang kaso gaya ng money laundering at tax evasion. May nakahanda ring dokumento na nagsasabing lusot na sila sa investigasyon. Ginamit ang suspect ang pangalang Police Captain Artemio Armada na ayon sa kanya ay kaklase raw dati ng kanyang kapatid. Nabanggit lang po ng kapatid ko na may police sa Manila traffic dati. Yun lang po. Tapos yun, nakuha po sa isip ko na siya na lang yung gamitin. Hindi na po yung... Akalain mo, tinulungan ka na sa dati, sa kung saan ka na-involve na, no? Tapos gagamitin mo siya sa...
Lumutang sa CIDG-NCR ang totoong Police Major Artemio Armada. Actually, first time ko lang na-encounter ito, kaya sobrang gulat ko. Kaya sabi ko kay Sir, mag-retiro na ako, bakit may ganyan pang... Kung kailan pa retiro ako, tsaka naman may mga ganitong issue na nakakagulat na yung ako pa yung ginamit. Maharap ang suspect sa reklamong robbery at usurpation of authority. Kulong nyo na to. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Iniutos ng alkalde ng Davao City na gawing collection point o tambakan ng basura ang labas ng tanggapan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11. Yan ay para raw makita ng ahensya ang problema sa basura na walang mapagdalhan dahil isinara ang landfill. Ang tugon ng DNR Region 11 tinutukan ni Jan T. Esteban ng GMA Regional TV. Nilalangaw na ang basurang nakatambak sa labas ng opisina ng Department of Environment and Natural Resources sa Davao City. Dahil sa masangsang na amoy, nag-face mask na ang security guard ng gusali. Inihayag kasi ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na gawing karagdagang collection point ng basura ang tapat ng tanggapan ng ahensya para daw makita mismo ng DENR ang sitwasyon matapos itong pansamantalang suspindihin ang operasyon ng sanitary landfill. Kaya ang basura naiipon sa mga kalye sa lungsod. Ay, nako, disturbance yun. Kay mag-amoy naman siya. So, dapat hakuton dito sa ating gobyerno. Mga kalma, ipos eh. Lagi na no? Matatandaang ipinatigil muna ng DENR 11 ang operasyon ng landfill sa New Carmen matapos itong gumuho noong May 20 kung saan 2 tao ang nasawi. Ginawa ang suspensyon ng operasyon para mabigyang daan ang slope stabilization at iba pang mga rekisitos na kailangang sundin. Ngunit katwiran ni Mayor Duterte, maaari naman daw ipagpatuloy ang pag-address sa mga issue kahit bukas ang landfill. Habang tumatagal daw ang sitwasyon ay lalong lumalaki ang panganib sa kalusugan at sanitasyon ng publiko. Niwala raw abiso kung hanggang kailan ito mananatiling sarado. Sa isang pahayag, sinabi ng DENR Region 11 na kinikilala nila ang pangangailangang maibalik agad ang operasyon ng landfill pero kailangan munang masigurong natupad ang lahat ng mga kailangang hakbang para na rin sa kaligtasan ng publiko at proteksyon ng kalikasan. Pansamantala, maaari daw magtapon ng basura ang LGU sa mga karating bayan, magtayo ng temporary disposal area sa loob mismo ng kasalukuyang landfill at pabilisin ang paggawa ng bagong landfill. Ayon naman kay Mayor Duterte, sinimulan na ng LGU ang pagtatrabaho para sa bagong sanitary landfill noong 2024 pa. Nakakuha na rin ito ng Environmental Compliance Certificate o ECC at inaayos na lang ang loading bay na inaasahang matatapos ngayong June 16. Kaninang umaga, kinolekta na ng Senro ang mga nakatambak na basura sa ilang collection points. Gayunpaman, mananatili muna ang mga ito sa loob ng mga garbage truck dahil sarado pa at hindi pa maaaring itapon sa landfill. Mula sa GMA Regional TV, John D. Esteban, Nakatutok, 24 Oras. Mahigit 200 umano'y sex offender ang naaresto sa Calabarzon sa loob lang ng 10 araw. Ikinaalarma yan ng kanilang regional police. At nakatutok si John Consulta, exclusive. Naka-white, naka-motor. Kaso din na pare, andun na? Okay, okay. Tara na. Sige, go. Kumilos agad ang mga tauhan ng PNP Regional Intelligence Division 4A nang maispatan ang kanilang subject. Nang ma-corner sa Santa Rosa, Laguna, ikaw ay may karapatang manahimik sa walang kibo at naman ay iyong sabihin. arestado ang 22 anyos na suspect na wanted sa panghahasa sa kanyang kadate na kanyang nakilala online. Natuklasan ng Calabarzon Police na may iba pa siyang naabuso gamit ang ganitong estilo. They made use of the social media, use the messenger para to entice target victim nila. And pag sumagot na, invites them for a personal meeting. And in that scenario, they will execute their carnal desire. Sa Northern Samar naman, nahuli ang lalaking wanted dahil sa 13 counts ng statutory rape sa Antipolo Rizal noong 2024. Nagtago siya nang malamang kinasuhan siya ng biktimang minor de edad. Walang kawala sa Hala-Hala Rizal nang arestuhin di lang dahil sa kanyang pang-aabuso sa kanyang minor de edad na biktima. The perpetration of their sexual assault, they filmed it and after filming it, they showed it to the friends of the victim, so added injury.
Wala pang pahayag ang mga inaresto sa mga operasyong ginawa mula May 21 hanggang 31. Ang mga pag-aresto isinagawa sa ilalim ng Opland Bantay Dangal ng Calabarzon Police para masawata ang tumataas na bilang ng pang-aabuso sa rehiyon. There's that increasing number of sex offenders here sa Calabarzon, ranging from 5 to 6 rape cases a day. It's alarming. 10 days, PRO Calabarzon were able to arrest 229 suspects of sexual assaults. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, dagdag bawas sa presyo ng langis ang aasahan sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, hanggang 6 na piso kada litro ang posibleng itaas ng presyo ng diesel. Hanggang 8 piso kada litro naman ang posibleng dagdag sa kerosene. Hindi pa tiyak kung magkakaroon ng paggalaw sa presyo ng gasolina ayon sa DOE. Pero ayon sa oil industry sources, posible ang rollback na hanggang piso at 50 sentimo kada litro sa gasolina base sa 4 na araw na trading. Tinutulak ng ilang grupo ang pagtakbo para sa pagkapangulo ni Senadora Risa Ontiveros sa 2028 elections. Kanina, inilunsad ang Risa na movement ng kanyang partidong Akbayan Party List, ang Magdalo Party List at iba pang mga kaalyado. Naroon din ang mga personalidad gaya na dating Budget Secretary Butch Abad, dating Commissions on Audit Chief Heidi Mendoza at Akbayan Representative Dada Ismula. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, bukas naman daw si Ontiveros sa pagtakbo batay sa kanilang pag-uusap pero kailangang paghandaan ito. Hininga namin ng reaksyon dito si Senadora Ontiveros pero nauna na niyang sinabing seryoso siyang pinag-iisipan ang pagtakbo para sa mas mataas na posisyon sa 2028. Mga kapuso, sinampahan ng reklamong obstruction of justice ang abogado ni Atong Ang. Dahil yan sa panunuhol umano ng libu-libong piso para hindi sumipot sa mga pagdinig ng kaso ang ilang kaanak ng mga missing sa Bungero. Kuha ito kamakailan lang sa farm resort ni Atong Ang sa Lipa, Batangas. Ang mga narito'y ilang kaanak ng ilang missing sa Bungero na ipinasyal umano at pinag-overnight doon. Sa litratong kuha sa swimming pool, kasama nila ang abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz. Ayon sa hindi sumamang kaanak ng ilang nawawala, paraan ito para suyuin ang mga complainant na iatras na ang demanda. Doon po sa outing kasi, kakausapin sila isa-isa tatanungin ano bang kailangan nyo, ano bang gusto mong kabuhayan. Lahat talaga na makakatulong pansarili nila, ibibigay nila kapalit nun ng hindi pag-attend sa kaso. Makikita nyo po dito na talagang ginagapang nila yung mga ano namin. Binubulag nila sa pera, binubulag nila sa lahat ng mga luho. Batid-an niya nila yan dahil minsan na silang inalok ng tulong pero napagtanto nilang iba ang puntirya ng mga nakikipag-usap. Ito bang tulong na ito ay talagang tulong lang? Kasi kung ganun lang, okay lang. Pero nung time na sasabihin nila na wag nang umattend ng hearing, na pahinain yung kaso, doon ko naisip na hindi sapat yun para ipagpalit sa hustisya ng mga kaanak namin. Hindi yan ang sagot sa kahirapan. Bukod sa mga outing, may cash bonus din umanong 20 hanggang 50,000 pesos na ibinigay ang company Ang sa ibang kaanak ng mga nawawala na humarap sa press conference noong 1 linggo. Sila yung nanawagan ng reinvestigation sa kanilang kaso para siyasatin pa ang papel ng whistleblower na si Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga sabungero. Pinag-aaway-away na kami, nahati na kami. Kaya malungkot po. Ang tagumpay punto is yung side po nila Caroline. Kasi syempre, yun talaga yung play nila dito sa ano na to na iano kami, paghati-hatiin kami. So pagka nahati-hati na kami, nag-away-away kami. So doon na nila ipapasok na hihina na ng hihina yung kaso namin. Panawagan nila sa ibang kaanak, makiisa muli sa kanilang laban. Lilima na lang kami. Sobrang nakakalungkot po. Pero kahit po ganon, tuloy pa rin po ang laban. May pagkakataon pa para ipagpatuloy natin ang mga ipinaglalaban natin sa ating mga mahal sa buhay. Huwag kayong magpabulag, pera lang yan. Pera lang yan, nauubos yan. Hindi dapat kami maghiwalay kasi halos nasa kalahati na kami. Noong una, dati hinahanap namin ng validation kung sino ang mastermind.
Ngayon, meron na kaming whistleblower at validate niya na kung ano talaga ang nangyari. Ngayon pa nagkaroon ng pagbabago. Kanina naghain ng reklamong obstruction of justice sa DOJ laban kay Cruz ang 3 kaanak ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa mga nagreklamo, sinuhulan umano sila ng libu-libong piso para hindi na sumipot sa mga pagdinig ng kaso. Mismong si Caroline Cruz po yung nag-abot sa akin, direct. Una po nun dun sa opisina niya, pangalawa po dun sa Shangri-La. Inabot niya yun sa akin, konting tulong lang daw po. May ilan din silang dating kasamahang complainant na nasa payola umano ni Attorney Cruz. Mula sa orihinal na may 30, 5 na lamang daw ang naglakas loob na maghain ng reklamo. Hindi na po kami napanghihinaan ng loob eh. Bagus lalo pa po kaming lumalakas kasi sila po yung talagang lumalapit or gumagawa ng paraan para po mapawalang bisa tong kasong to eh. Patuloy namin sinusubukan na makuna ng panig ang kabilang grupo ng mga kaanak ng mga nawawalang sabungero, pati si Attorney Caroline Cruz. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Talagang napangiti sa City of Smiles ang ilang kapuso stars na nakisaya sa Bacolod. Bukod sa mainit na pagtanggap, binusog din sila sa ipinagmamalaking chicken inasal. May report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Time out muna sa aksyon ng cast ng The Master Cutter na sina Max Collins, Charlie Fleming at Prince Carlos. Dahil lumipad sila pa Bacolod City para isatisfy ang kanilang cravings sa ipinagmamalaki ng probinsya na chicken inasal. Di nawala ang ngiti ng 3 kapuso star na game din ng ihaw. At tumikim ng chicken inasal. After food trip, diretso na sila sa Kapuso Spotlight na bahagi ng Bacolod Chicken Inasal Festival. Si Prince nang harana ng fans. Pretty and charming naman si Charlie sa kanyang production number. May kinig performance din sila ni Prince. At syempre, di nagpahuli si Max. Sobrang happy kami to be here in Bacolod, to eat the good food. Kakaiba talaga yung chicken oil dito sa Bacolod. So we're just so happy na they always are excited to see us. Eileen Pedreso, nakatutok, 24 oras. At susunod, dating Congressman Mike Defensor pinapasabina ng National Bureau of Investigation kaugnay ng alegasyong panunuhol sa ilang dating miyembro ng Marines. At ang kwelang entry ng mga netizen para sa inaabangang episode bukas ng Pepito Manaloto. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7.
just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo. Mr. President, may I move that we suspend the session to convene the impeachment court. So move, Mr. President. If there's no objection, we will suspend and convene the impeachment court. I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. I will do impartial justice according to the Constitution and the laws of the Philippines. So help me God. So, ibig sabihin ng political neutrality ay bagaman kinikilala nila na political yung kaso ng impeachment at hindi siya yung kadalasan na legal na proseso, ay in the interest of keeping the proceeding constitutional and fair, nanunumpa sila na titignan nila yung ebidensya ng patas, hindi magiging magpe-play ng role, no, yung mga partido nila at yung kanilang mga alliances dun sa basic question kung guilty or not guilty ba yung isang individual. Bumagal sa 6.8% ang inflation rate o antas ng pagmahal ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo nitong Mayo. Pero hindi yan ramdam sa bigas. Nalagpas 15% ang inflation rate. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kumpara noong Abril, hindi na kasing bilis ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina nitong Mayo. Gayon din sa presyo ng pagkain tulad ng baboy, isda at gulay. Nasalamin ito sa inflation rate nitong Mayo na ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 6.8% na lang, mas mababa ito sa 7.2% noong Abril. While the level of inflation for these commodity groups ay mataas pa rin, kung ikukumpara natin sa Abril, bumaba siya, kaya that's at least good news. Pero ang bigas na malaking bahagi ng budget ng pamilyang Pilipino, pataas ng pataas sa mga nakalipas na buwan. Mula negative 8.5% noong Enero, pumalo na ito sa 15.6% nitong Mayo. Ayon sa PSA, para sa bottom 30% income household o yung pinakamahihirap sa bansa, mas malaking bahagi ng budget nila ang nilalaan pambili ng pagkain tulad ng bigas. Kaya naman pag tumataas ang presyo ng bigas, mas ramdam nila ang pagbilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Gaya ni Nanay Nelda na may pinapakaing 16 na anak. Ang kanilang kabuhayan ng mister, pangangalakal ng basura.
Ngayong araw nga, kanin na sinabawan ng toyo ang pinagsaluhan ng kanyang pamilya. Hirap po talaga ang buhay ngayon. Pag nagkapira po ako, pupunta kaagad ako sa palengke, bumili ako ng bigas. Di bali na lang walang ulam, basta may bigas. Nananatiling hamon sa mga susunod na buwan ang pagtaas ng presyo ng bigas dahil sa banta ng mga bagyo at El Nino. Dito naman sa side ng food, in particular, may mga risks tayo na nakikita dito sa month of May, tumaas yung presyo ng bigas. So alam naman natin na malaki yung weight ng rice doon sa basket natin. Pag mataas yung inflation rate natin, pag positive, talagang bumababa yung ating purchasing power. Ang 100 pesos nga noong 2018, katumbas na lang ng 73 pesos ang kayang bilhin ngayon. Per kilo na lang po, pang araw-araw lang po kasi na pangsaing nila yun. Mga soki dito para may makain lang po. Ganun. Kasi mabigat nga po sa bulsa yung mga sako-sako. Sa isa namang pahayag, sinabi ng Malacanang na magandang balita ang pagbaba ng inflation rate nitong Mayo. Pero dahil may banta pa rin ang posibleng pagtaas ng presyo, tuloy-tuloy daw ang kanilang mga hakbang para maging abot kaya ang bilihin at maprotektahan ang budget ng bawat pamilya. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrest ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Pero sa resolusyon ng Anti-Graft Court, sa PNP General Hospital lamang siya pinayagang ma-house arrest. Hindi pwede sa pribadong ospital kung saan siya naka-confine ngayon. Dagdag ng korte, kung matagal i-hospital arrest si Bunoan, kailangan magbigay ang PNP ng ulat 2 beses sa isang buwan tungkol sa kalusugan ng dating kalihim. Oras namang sabihin ng doktor na nasa maayos ng lagay si Bunoan, pwede nang ilabas sa ospital at ililipat siya sa New Quezon City Jail sa Payatas. Non-bailable kasi ang kasong plunder na hinaharap ni Bunoan. Kaugnayan ang pag-kickback umano sa ilang proyekto ng DPWH. Another historic milestone ang nasil sa pagsasanib-puwersa ng GMA Network at Viva Music Group. Yan ang GMV Studios na i-level up ang music production and publishing sa bansa. Makichika kay Nelson Canlas. Dahil sa growing demands ng entertainment industry, nagsanib puwersa ang GMA Network at Viva Music Group sa pagbuo ng GMV Studios. Layo ng historic joint venture na i-level up pa ang music production, artist management at music publishing ng dalawang media giant. Pumirma ng kasunduan sina GMA Network Incorporated Senior Vice President Atty. Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at Sparkle GMA Artist Center Assistant Vice President Tracy Garcia. Pumirma rin si Viva Group of Companies Chairman and CEO Vic Del Rosario Jr., President and COO ng Vicor Music Antonio Ocampo, at ang presidente ng Viva Records na si Verb Del Rosario. Napapansin natin na worldwide, lumalakas ang music industry. It's really a phenomenon. So we also want our own artists to be recognized. Sana nga hindi lang dito, pati abroad. And I think this is just the first step. Matagal namin pinag-usapan ng GMA with Annette, and then it took a while. Medyo mahirap nung una, now nabuo na. So we're excited with the GMB Studios. So hopefully we can build up a lot of GMA talent with this company. Kasama sa first batch ng mga ipinakilalang artists, sina PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemate Princess Aliyah, Kapuso Balladeers Anthony Rosaldo and Jeff Moses, ang girl group na Dolly Pop, Jukebox Princess Viana Rica Franca, at Kapuso star Isabel Ortega. Kilala natin ng how Sparkle, how GMA makes stars, pero iba din ng Viva. So alam ko expertise nila yung papasikat ng mga kanta. I could imagine some of my songs being played sa mga movies. I'm very happy, of course. Grabe. Di ko expect. I think this is a big step. Sobra na makapag-record, and of course na ma-pursue ko yung
passion ko in singing. Given na, naging tahanan ko yung All Out Sundays for a few years, I think sila rin talaga yung nagbalik nung ganong klaseng fire sa akin na gusto ko rin talaga maging singer. Kasi for a time talagang puro serious lang ako, puro acting. Pero yun nga, nung naging part ako ng All Out Sundays ever since, parang I feel like naging passion ko na ulit talaga siya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Tutukan. Bukod sa bagyong Esther, habagat, magpapaulan ngayong weekend. At ang tips para swak sa budget at siksik sa sustansya. Ang baon ng mga bata ngayong magbabalik eskwela na. Yan at iba pang mga balita dito lang sa 24 Oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo. Sa pinakailalim na bahagi ng ating mundo, matatagpuan ang Antarctica. Ang kontinenteng nababalot ng yelo, ang tahanan ng tinaguriang heartbeat of the planet o ang Antarctic Sea Ice. Mula sa kalawakan, tila kasi pusong tumitibok ang galaw ng yelong nakapalibot sa Antarctica. Sa loob ng maraming taon sa kabila ng global warming, naging regular at tuloy-tuloy ang pagtibok ng Antarctic Sea Ice. Hanggang nito 2015, nagkaproblema sa itinuturing na pulso ng ating mundo. Bakit nga ba nakababahala ang patuloy na pagbigay ng yelo sa Antarctica? Ito ang Antarctica, ang pinakatuyo, pinakamahangin at pinakamalamig na kontinente sa mundo. 98% ng landmass nito ang nababalot ng yelo, pati na rin ang dagat sa paligid nito. Ang Antarctic Sea Ice ay lumalawak tuwing autumn at winter at nababawasan pagsapit ng spring. Pero hindi lang ang mistulang pagtibok nito ang dahilan kung bakit ito tinawag na heartbeat of the planet. Kapag nagiging yelo ang tubig dagat, naiipon ang asin sa iba pang bahagi ng tubig at lumulubog sa ilalim ng dagat. Ang prosesong ito ay mahalaga sa global ocean circulation kung saan nakadepende ang distribusyon ng oxygen at nutrients sa dagat at nakasalalay ang buhay ng maraming species. Ang sea ice ay proteksyon din natin mula sa labis na pag-init ng mundo. Nagsisilbi itong tila salamin na nagbabalik ng solar energy pabalik sa space. Kung wala ito, maabsorb ng dagat ang init, bagay na nakaaapekto sa ating global climate at mga ecosystem. Sinasangga rin ng sea ice sa mga alon bago umabot ang mga ito sa ice shelves. Oras na mawala ang sea ice, mabilis na mapipinsala ng mga alon ng Antarctic ice shelves at posibleng mauwi ito sa labis na pagtaas ng lebel ng tubig sa dagat, dahilan para mabura sa mapa ang ilang lugar. Kaya ganun na lang ang pagkabahala ng mga siyentipiko nang nitong 2015, mabilis na nalusaw ang malaking bahagi ng Antarctic Sea Ice. Bahagyang nakarecover ang yelo noong 2020 at 2021, pero pagdating ng 2022, record-breaking ang pagkakatibag ng yelo sa Antarctica.
Bakit nga ba nangyari ito? Ito ang paliwanag ng mga siyentipiko. Sa South Pole, malamig at nagyayelo ang fresh water sa surface ng dagat at nasa ilalim ang mas mainit at maalat na tubig. Pero noong 26 Gumagawa ng pangalan sa larangan ng foil windsurfing ang 18-year-old na si Denver Castillo. Mula sa kanyang gold medal win sa Southeast Asia Games, pinatunayan niyang kaya niya ring makipagsabayan sa pinakamagaling sa Asia. Let's get in the game sa pagtutok ni Martin Javier. Speed, control, at adrenaline. Yan ang foil windsurfing. Dahil sa hydrofoil o yung parang wing sa ilalim ng board, hindi lang basta sinasakyan ng alon. Pag lumakas na kasi ang hangin, literal na umaangat na sila sa tubig. Ang technical sport, kinakarir ngayon ng 18-year-old foil windsurfer na si Denver Castillo. Sa loob ng 13 matinding race sa dagat sa nagdaang Asian Beach Games. Napatunayan ni Denver na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamagagaling sa Asia, taking home the silver medal. Big event kaya kumbaga hindi ako nag-expect. Maraming matitibay na kalaban. Gagawin ko lang yung best ko. Paunang araw pala may hangin Nag-advantage ko nun, magana ko Mas napapatakbo ko na ayos yung gamit. Born and raised sa Mabini, Batangas. 12 years old si Denver nang pumasok sa grassroots training ni Coach German. Kahit nung tinitraining ko pa siya, bata pa siya, nakita ko yung bata, medyo malakas talaga katawan. Taga-bundok kasi yan Ahulusong ba naman sa bundok na pag hindi ka lumakas sa katawan. Kaya ang nakita ko sa kanya, malakas yung katawan niya. Kaya yung tactical kasi, yung windsurfing, kagandahan doon, nare-relate niya. Mula sa bronze noong 2023 sa Southeast Asian Games, dinomina na niya ang 2025 SEA Games, claiming the gold medal. Thrill talaga. Talagang adrenaline. Pangarap ni Denver at ng national team na maipakita ang kanilang galing sa world stage. Kaya umaasa silang makatanggap pa ng suporta para makapasok sa international competitions at makapag-ensayo rin sa ibang bansa. Pero tayo, pang beginner windsurfing muna. Mga kapuso, ito na! Nag-windsurfing na ulit tayo. Siyempre, kukontrolin mo yung balance mo, tapos yung sail, kung paano mo siya ihilain. Yan. So, nung una, at least nag-struggle tayo. But eventually, we got the hang of it. Ako, bilib na kasi nakikita ko si Denver. Kita mo yung upper body niya. Kontrolado na. Parang one siya with the machine. And that's, a testament to his hard work, training. Dito, second nature na sa kanya yung i-identify kung nasa ang direction ba yung hangin, saan niya kukunin, saan yung part na pwede siyang bumilis. This has been Martin Javier. Denver Castillo. Keeping you in the game. Mga kapuso, nakataas ang signal number 1 sa probinsya ng Batanes dahil sa bagyong Esther. Asahang mararamdaman ang epekto ng bagyo sa Batanes sa loob ng 36 na oras, kaya iba yung pag-iingat po. Huling namataan ng bagyong Esther sa layong 250 kilometro mula po sa Itbayat, Batanes. Taglay nito, ang lakas ng hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at bugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos yan pasilangan, hilagang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, inaasahang kikilos ang bagyong Esther, pahilagang silangan at posibleng lumabas sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Patuloy pong tumutok sa update. Bukod sa bagyo, nagpapaulan pa rin ang southwest monsoon o yung habagat sa northern at central Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, bukas, posibleng ulanin ang buong Luzon, pati ang ilang lugar sa Western Visayas at sa Mindanao, lalo po sa hapon. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar gaya ng Benguet at Nueva Ecija, kaya ingat sa baha at flash flood. Posibleng ganyan din ang panahon sa linggo. Asahan ang katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan sa buong Luzon, lalo na sa tanghali hanggang hapon.
Mataas din ang tsansa ng pulu-pulong pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Sa Metro Manila, bukas, asahang mag-uumpisa ang ulan sa tanghali at posibleng tumagal hanggang hapon. Sa linggo naman, posibleng tumagal hanggang gabi ang mga pag-ulan kaya planuhing mabuti ang mga lakad. Huling weekend na po para mamili ng school supplies bago ang pasukan, pero marami pa rin pong problemado kaugnay niyan. Para po makatulong sa gitna ng mahal na bilihin, mahigit 2,000 mag-aaral sa Ilocos Norte ang tinulungan ng GMA Kapuso Foundation. Kay gandang pagmasdan ang malawak at maaliwalas na dagat sa Bayog, Ilocos Norte. Pero sa gilid ng malalaking bato nito, may mga babaeng nagtsatsagang sumalok ng tubig mula sa dagat tulad ni Alma. Binibilad nila ang tubig ng 3 hanggang 5 araw bago lutuin upang maging asin. Ito ang kanyang paraan para matulungan sa gastusin ang asawa niyang on-call sa construction. Mainit tapos mabigat pa yung tubig, yung per kilo po. Benta namin ng 60 po. May bumibili po sa amin na mga kapitbahay lang po namin. Sa bayan ng Badok, pagtatanim at pagtitinda ng bawang ang kabuhayan ni Lydia. Pero ang mga naani niyang bawang noong Marso, hindi pa nabebenta. Nakahanda lang pong pangbenta. Kung tataas, mura po. Opo, dahil marami naman pong pumapasok na galing din sa ibang lugar. Kaya para maibsan ang pasanin ng mga magulang tulad ni Alma at Lydia ngayong nalalapit na ang pasukan, kumpletong gamit pang-eskwela ang hatid ng GMA Kapuso Foundation sa mga anak ng mga magsasaka, mangingisda at salt makers sa 3 bayan sa Ilocos Norte. 2,500 mag-aaral ang nabigyan natin ng tulong. Isa po siyang malaking blessing for our schools, lalong-lalo na po dito sa ating mga coastal communities. Yung pera na ibibili sana ng school supplies, hindi na po nila po problemahin. Napakasaya po namin. Maraming salamat sa GMA Kapuso Foundation. Ito ay napakalaking tulong, lalo na nagtataasan na lahat ng mga bilihin. Sa nais makiisa sa aming projects, maaari kayong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. May nakikitang irregularidad ang ilang legal experts sa ginawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ng Senado. Posible rin daw sumabit ang mga dating sundaling humarap sa pagdinig sakaling habulin sila ng mga inakusahan nilang tumanggap ng mali-maletang pera. Nakatutok si Maki Pulido. Hearing is now called to order. Nang mag-Blue Ribbon Committee hearing kahapon ang paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano, kahit sila napunang walang Senate Secretariat. Walang staff. Wala yata yung mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Si Cayetano tila nakiusap pa sa kanila. I agree, let's not put the burden on the employees, but now it's a matter of conscience. Dahil walang Senate Secretariat, si Cayetano ang nagpa-oath-taking sa mga dating Marines na imbitadong resource speaker. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. Wala ring nag-record sa kabuuan ng committee hearing. Ayoko kayong maipit, pero hindi naman siguro kayo maipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Dahil in aid of legislation o para makatulong sa pagsulat ng batas ang mga committee hearing, mahalaga ang committee hearing records. Hindi matutulungan yung pagsusulat ng batas kung walang record yung mga senador nung mga nagganap at nasabi. Kaya nga mukhang irregular yung nangyari kahapon. Para sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines, ang kawalan umano ng Senate Secretary at stenographer, indikasyon ng irregularidad ng pagdinig. Merong irregularity doon sa proceeding yesterday. Kasi nga po, if you notice, di ba, wala nga, based on the write-ups that I read, no? Wala nga pong stenographer. And there was also no Senate Secretary. Kasi nga, wala nga authority. Kumbaga, yung proceeding, it is as if it did not happen or it did not take place.
Kaya sabi ni Senator Erwin Tulfo, ang Blue Ribbon Committee Chairman ng bagong mayorya na pinamumunuan ni Senator Win Gatchalian, walang saysay ang hearing. Kasi po, hindi naman po recorded po yun. Di ba, walang entry po sa Senate po namin na mga books. So, wala pong saysay, maski manumpa sila hanggang gusto nila, ibigay man nila sa ombudsman yon, hindi po tatanggapin yon. Sa hearing kahapon, mahabang listahan ng mga personalidad na idinawit ng mga dating miyembro ng Philippine Marines sa flood control scam. Kahit ilang mga senador na nasa hearing, may mga idinawit na personalidad. Kung hindi legal ang hearing, makakasuhan ba ang mga senador? Nasa Article 6, Section 11 ng Saligang Batas ang Speech and Debate Clause na sinasabing may proteksyon ng senador sa mga bibitawan niyang pahayag sa mga Senate session o committee hearing. Sa mas malawak na interpretasyon, may proteksyon pa rin daw ang senador basta't sa loob ng Senado ito ipinahayag. Pag tinignan kasi natin yung mga jurisprudence sa Estados Unidos kung saan kinuha natin yung speech or debate clause, malawak usually yung interpretation ng court doon. So kahit speech siya sa labas ng session, as long as nasa premises siya ng Senado, and therefore mukhang may legislative link or legislative nexus, then usually hindi yun pwede parusahan sa labas. Ang sinasabi rin daw ng Saligang Batas, Senado ang magbibigay ng parusa sa mga maling pahayag ng isang senador. Binabawal niya yung pagparusa ng isang senador sa labas ng Senado. Pero within the chamber mismo, no, and among each other, pwede kang parusahan sa mga pinagagawa mo sa loob ng Senado. So the example sa House is si Kiko Barzaga. Ang mga resource speaker tulad ng mga dating Marines, legal man o hindi ang committee hearing, may immunity lamang o hindi makakasuhan sa mga binitawang pahayag kung isa ilalim sa witness protection. Balak na nga ni Senator Erwin Tulfo na kasuhan ang mga dating Marines at ibang personalidad. Yung batas natin, nire-regulate niya kung paano yung pagbibigay ng immunity sa isang witness ng isang inquiry sa Senado. At mukhang batay sa nangyari kahapon, hindi nasundan yung requirements na iyon. So, may exposure certainly, gaya ng libel o iba pang defamatory action. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ng Cayetano Block ukol dito. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. 16 strong years nang naghahatid ng aral at katatawanan ang longest kapuso running sitcom na Pepito Manaloto. At ngayong Sabado, invited tayong lahat sa major milestone sa buhay ni Pitoy at Elsa. Nagpatulong pa nga sila para sa kanilang official hashtag. Makichika kay Aubrey Carampel. Two hearts, one journey, and an everlasting love. May muling magpapalitan ng matamis na I do ngayong Sabado at lahat ng kapuso, imbitado. May renewal of vows kasi sina Elsa at Pepito Manaloto in time sa 16th anniversary special ng longest kapuso running sitcom. Online nagpatulong sina Pitoy at Elsa para sa kanilang wedding hashtag na sinakyan ng kakulitan ng netizens. First entry, hashtag Pipito my friend, meron ka bang Elsang libo? Mala Tommy Jones ang galawan? Heto naman talagang pinag-isipan. Thesis yarn? Mali! Ibang show naman ata yung entry na yan. Ito ang tunay na winner dahil talagang jackpot naman talaga si Pitoy sa kanyang misis. Since hindi nyo nakita yung totoong wedding nila nung araw kasi wala pang mga cameras noon, wala pa silang budget para sa coverage, ngayon meron. Ngayon meron na. Actually, nai-excite pa rin si Elsa kapag naiisip niya na magre-renewal of vows sila ni Pitoy. Ang venue ng renewal of vows sa beach sa Sariaya, Quezon. At special guest si Ina de Belen, ang real-life girlfriend ng panganay ni Elsa at Pepito na si Chito, played by Jake Vargas. Sa mahigit 1.5 dekadang paghahatid ng aral, katatawanan at good vibes tuwing weekend, puno ng pasasalamat ang puso ni Pepito himself at creator and director ng show na si Kapuso comedy genius Michael V. Naging bahagi na kasi ng weekend viewing habit ng loyal fans ang show na sumasalamin din sa buhay ng mga Pilipino. Ang malaking factor dyan is yung willingness ko talaga to entertain and yung suporta ng network.
Kasi hindi naman mangyayari to kung isuportahan ng GMA. It's all an idea na nasa ulo ko. Kung hindi na-execute ng tama with the help of the network, hindi rin naman magtatagal ng ganito. Puno rin ng pasasalamat si Elsa Manilyn Reynes at ang kanyang best friend na si Patrick, played by John Fair. Thankful kami actually sa'yo. Hindi namin laging sinasabi yan, pero Iiyak salamat na yan. talaga. Iiyak. Oy, wag na! Hindi totoo. At sa network, syempre, dahil na kasama kami sa palabas na to. Napakalaking bagay. Napakalaking bagay at pagpapasalamat din namin sa mga tao na simula noong nagsimula tayo hanggang ngayon, nandyan pa rin. 16 years na kaming magkakasama nito. Very thankful talaga kami at ngayon ako nagkaroon ng show ng ganitong kahaba eh. At, mataas pa waistline niya nun. Oh, mataas pa waistline ko nun. At saka marami pa akong buhok nun. Pero ang tanong, makapunta ka ba, Patrick? Baka maling kasal ang mapuntahan mo ulit, ha? Kamakailan kasi ay nag-viral ang Malapatrick moment ni John nang dumalo sa maling kasal na inakalang sa wedding ng kanilang co-star na si Mikoy Morales. Yan ang aabangan nyo, ha? Tsaka yan, Makakapunta ka? kung makakapunta ako. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, pupunta ako. Pero, Ano? tsaka na. Basta. Ang romantic and funny episode na yan abangan this Saturday, June 6. Aubrey Carampel, updated showbiz happening. Abangan! Diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker Martin Romualdez kinansela ng Amerika. At kilalanin ng oldest known Philippine eagle in captivity, Kuya Kim. Ano na? Dito lang sa 24 oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo.
Pasukan na naman sa Lunes at mamomroblema na naman ang mga magulang sa pagpapabaon. Para healthy pa rin yan at swak sa budget, may tips sa mga expert. Nakatutok si Oscar Oida. Ilang kembot na lang, back to school na naman. Kaya si Mami Shelly, abala na sa paggawa ng meal plan para sa kanyang anak, na hindi naman sa basta choosy lang, kundi meron ding kondisyon sa kalusugan. Hands-on si Mami mula sa pamimili ng sangkap hanggang sa preparation ng pagkain. Di daw pwede lang. Kasi Tom was diagnosed with CML. It's a chronic myelogenous leukemia. So, medyo strict kami sa diet. So, kailangan talaga healthy yung food niya. No processed food, no junk food. So, kailangan niwa-watch ko talaga yung diet niya. Kaya karir daw kung karir ang preparasyon sa bawat baon para di matuksong kumain sa kung saan-saan lang ang anak. Kasi, baka dumating yung time na magsasawa din siya sa mga piniprepare ko na food eh. So, tinitingnan ko talaga na masarap yung piniprepare ko, na hindi na siya hahanapan ng iba. Mahalaga yan para hindi anya maulit ang mga puntong bumabalik sa kanya ang baunang luhaan, ni hindi tinikman. Minsan masakit, pero saka nangihinayang ako. Lagi ko lang sinasabi sa kanya, parang maswerte ka kasi iba nga hindi nakakakain eh. Samantalang ikaw ang dami mong food. Pero mahirap balansehin ang baong siksik sa sustansya, safe baunin at swak sa budget. Tips ng mga eksperto sa sustansya. Dapat may kombinasyon ng mga mas natural na sources ng carbohydrates at protein. Mas maganda rin kung masamahan ng prutas o gulay dahil ito yung pinagkukunan ng karamihan ng mga micronutrients na madalas na kulang sa mga Filipino school-age children. Pero para hindi pagsawaan agad ng kids, dapat medyo adventurous sa pagpili ng pabaon. Sa spread, pwede rin gumamit ng cheese or nut-based spread. So may peanut butter, cashew butter, at ilang pang mga options sa spread. Kung meron kayong oatmeal sa bahay, pwedeng gumawa ng oatmeal balls para sa mga bata na sinasamahan ng saging, ng nuts, ng nut-based butter at honey. At kung gusto niyo naman na mabilis ang pag-prepare ng baon, ng merienda, pwedeng mashed kamote na may nakahalong egg and cheese. At or pwede rin naman na boiled kamote with hard-boiled egg. Mahalagaan niya ang kombinasyong may carbohydrates at protein. Isang serving yon. At lalo na kung mahinang kumain ng gulay at prutas with the main meals ang bata. So maganda ring masamahan din ng isang serving ng prutas at gulay or maitago yung gulay din sa ilang mga snack food items. Extra challenge daw talaga pero kung iisipin mo, ang sustansyang ibibigay sa bata, worth every effort, di ba? Pagka healthy ang kanilang kinakain at nako-cover yung mga kailangang vitamins and minerals na nakasuporta sa brain health, brain function, cognitive development, mas gumaganda ang performance nila sa klase. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Kinansela ng Amerika ang diplomatic at tourist visa ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma ito ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez. Ang pagbawi ng Amerika sa visa ni Romualdez ay dahil umano sa pagkakasangkot ng kongresista sa maanumalyang flood control projects. Sinusubukan pa po ng GMA News na kunin ang panig ni Romualdez. Mga kapuso, karaniwang 20 araw lamang inaabot ang pagpatitulo ng bayat lupa sa Registry of Deeds. Pero ang isang nagpaproseso sa Bulacan, inabot umano ng mahigit 1 taon at nawala pa ang dokumento. Yan ang inaksyonan ng inyong Kapuso Action Man. Nobyembre 2024 pa nagpatitulo sa Registry of Deeds sa Giginto, Bulacan ang 53 anyos na si Darius. Ito'y para mailipat sa pangalan niya ang nabiling lote sa San Miguel, Bulacan. Nakapagpasa na siya ng kakulang mga dokumento at nakapagbayad na rin ng mahigit 10,000 pisong processing fee. Pero ang dapat sanang 20 araw na proseso lamang, umabot na ng mahigit 1 taon. Naubos na po lahat ng aming pamasahe, pagbayad sa tax. Hanggang ngayon po ng araw na to, hindi pa rin po nare-release yung aming
titulo po. Mula Tanza, Cavite, makailang beses bumiyahe pa Bulacan si Darius para mag-follow up sa Registry of Deeds. Pero Galing pa rin po yung sinasabi sa amin na for approval po. Yung po, pabalik-balik na kami, namamasahe kami from Cavite po eh. Halos maubos na yung panggastos namin dun pa lang sa pamasahe. nababahala pa si Darius dahil baka nawala na ang kanyang titulo. Bukod po sa abala, ma'am, yung pag-iisip po eh. Kasi nung pumunta kami sa kanila, nung pagpunta namin, sabi, hindi daw po inendorso nung unang humawak yung papel namin dun sa dapat pagbibigyan. So, parang ang nangyayari po, ma'am, nawawala pa po yung papel namin eh. Para alamin ang nangyari sa titulo ni Darius, sinamahan namin siya sa Registry of Deeds sa Giginto, Bulacan. Humingi sila ng paumanin sa abalang na idulot ng matagal na proseso kay Darius. Nawala umano ng dati nilang examiner ang kanyang mga dokumento pero kalaunay nahanap na rin. Sa ating pakikipag-ugnayan sa opisina, na-release na ang titulo kay Darius makaranang 1 taon at 6 na buwan. Masaya po kasi talagang tagal ko pong hinihintay ito. Maraming salamat po. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang Philippine Eagle Week at isa sa mga highlight ng selebrasyon ng pagkawad sa isang natatanging agila ng sarili nitong senior citizen at PWD card. Sa ating kapuluan, tinatayang nasa 800 na lamang ang bilang ng ating pambansang ibon, ang Pitacophaga jeffrey o Philippine Eagle. Alam niyo ba ang isa sa kanila sa Metro Manila makikita? Sa nakalipas na 17 taon, ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center dito sa Quezon City ang nagsilbing tahanan ng Philippine Eagle na si Girlie. Her cage ngayon, it simulates more or less yung natural setting. It's thriving here. No? Girlie has regular check-up. We have a caretaker, nag-observe sa kanyang behavior, health status, pagpapakain. Taong 1982, na-rescue ang Noy sugatang si Girlie sa kagubatan ng Talakag, Bukidnon. Ang isa sa mga tinamo nito sugat, nagdulot ng permanent blindness o pagkabulag sa kanyang kanang mata. Dahil dito, mahirapan raw siya makasurvive sa wild. Kaya minabuti ng mga eksperto na i-turn over siya sa DENR at kalaunan sa Philippine Eagle Center sa Davao para doon alagaan at i-rehabilitate. Taong 2009 mula Davao, nilipat si Girlie sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife dito sa Quezon City. Sa nakalipas na halos 2 dekada, si Girlie lang ang tanging Philippine Eagle na matatagpuan sa Metro Manila. Siya rin ang nagsilbing poster bird at ambassador ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife para sa Philippine Eagle Conservation. Sa taong ito, kinatayang nasa 45 to 46 years old na si Girlie. Kaya siya tinuturing ng oldest known Philippine Eagle in captivity. Ang pambihirang milestone na ito sa buhay ni Girlie, kinilala kahapon sa Philippine Eagle Week celebration. Mga kapuso, nandito tayo ngayon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City para ipagdiwang ang Philippine Eagle Week 2026. Isa po ako at ang aking misis na si Feli na naimbitahan sa napakahalagang okasyong ito. Mamaya makikita natin dito si Girlie. Siya ay simbolikong gagawaran ngayon ng Quezon City Identification Card. That conservation belongs to everyone. It cannot remain only in the laboratories. It must be felt in classrooms, in communities, and in the hearts of the ordinary people. Alam niyo po, ang Philippine Eagle, pag nakita niyo up close, may in love kayo. Our Philippine Eagle is the most beautiful, the most majestic bird that you'll ever see if you see it up close. Napakaraming trivia tungkol sa Philippine Eagle eh. Alam niyo ba, nung unang panahon, ang tawag sa Philippine Eagle ay ang monkey-eating eagle. Up until 1978, it had to take a presidential proclamation to change the name to the Philippine Eagle as we know it today. Isa lamang ang kanilang mate hanggang sila ay mamatay. Ang Philippine Eagle, hanggang 60 years, minamahal yung isa lamang, yung kanyang asawa lamang. That's for you, Feli. At ang isa sa mga highlight ng selebrasyon, ang paggawad ng lokal na pamahalaan ng Quezon City kay Girlie ng sarili nitong Senior Citizen ID at Persons with Disability ID. We are trying to promote inclusivity in the conservation of our natural resources. Ginamit natin itong situation ni Girlie ngayon to highlight that need for collective and inclusive action. At alam niyo bang may isa pang napakahalagang milestone sa buhay ni Girlie? Kuya Kim, ano na? Taong 1981, natagpuan sa Taiwan ang Philippine Eagle na pinangalan ng Chai.
Matapos itong ma-rehabilitate, si Chai dinala sa Philippine Eagle Center sa Davao kung saan pinakilala kay Girlie. Matapos ang napakahabang courtship period, naging breeding pair ang dalawang agila. Kalaunan, sina Chai at Girlie ang kauna-unahang natural pair ng Philippine Eagle in captivity na nakapangitlog ng isang fertile egg. Pero sa kabila ng intensive pairing efforts, wala sa mga offspring o anak ni Girlie ang nakasurvive. Pero matuturing pa rin itong napakalaking milestone sa Philippine Eagle Conservation dahil patunay ito na ang natural pairing ay maaaring gumana kahit wala sila sa wild. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Up next, character ni Sienna Stevens sa The Master Cutter kinagigiliwan ng mga manonood. Co-star niyang si Dingdong Dantes, ano kaya ang masasabi sa kanyang acting? Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. GMA News Online, right at your fingertips. Hindi ka mahuhuli dahil dadalhin ka sa pinakamaiinit na balita. Nasaan ka man, nasaan man ang balita. 24/7. Just one click away. Visit gmanews.tv or download the GMA News Online app. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon. Serbisyo totoo. Itinanggi ng mga impeachment prosecutor ang paratang na nakatanggap ang ilan sa kanila ng pera mula po sa mga nagpakilalang dating tauhan ni Zaldico. Layon lang umano nitong sirain ang kredibilidad nila at ng mga kritiko ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Kahit Miyerkules pa nakasinadya adjournment o sarado ang sesyon ng Kongreso, bukas ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na magkaroon ng special session bago ang dapat na pagbabalik sesyon sa Hulyo. No official talk. The House will of course comply with legal orders of the
government if it comes to that. Ayon sa lead impeachment prosecutor, makakatulong ang special session hindi lang para maihabol ang mga nabinbing panukalang batas, kundi para makapagdesisyon din ang Senado kung magtatalaga ba o hindi ng presiding officer ng Senate Impeachment Court. Sa dating rules, ang Senate President ang presiding officer sa impeachment. Pero sa bagong rules, pwedeng magtalaga ang majority ng mga senador ng presiding officer kung hindi Pangulo ang impeached official. May epekto ba sa paglilitis kung sino ang presiding officer? Malaking bagay po kung sino po magpe-preside, but at the end of the day, kasi internal po ito. Ang hinihingi lang po natin ay mabigyan kami ng pagkakataon na mailatag ng maayos ang aming mga ebidensya. I believe that strengthens the impartiality in which they would allow them to choose amongst their colleagues someone who is unbiased and competent. Acting SP Win has two options right now. Either he himself will preside the impeachment trial or the senator judges can decide to elect somebody to preside over the impeachment. Umalma rin ang mga prosecutor sa tila sadya umanong pag-target sa kredibilidad nila ng mga nag-akusang nakatanggap sila ng mga maleta ng pera. I vehemently denied all the allegations of the 18 ex-Marines, no? There is no truth behind that. All these actions of the 18 Marines, of course, are designed merely to destroy our credibility, considering our stance in this impeachment process. Inconsistent ang mga allegations ng 18 Marines. It does not contain details, no? It talks of a very big story, purely concocted, na walang detalye. Mariin kong tinatanggi itong lahat ng mga paratang nitong 18 Marines. Maliwanag naman ang motibo nila para sirain lahat ng mga kritiko ng ating Vice Presidente. I would say definitely this would affect the trial in the sense that there would be external forces that would affect public opinion. I would believe that there is a tendency to malign or attack members that are associated of sorts with the impeachment movement in the House. This is nothing new. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. May kahilingan daw ang prutas na si Orange. Yan ay kilalanin siya sa pangalang Charmaine. Netizens na ang tumugon at nagpanotaryo niyan. Pero kung usapang legal, paano at ano nga ba ang batayan para makapagpalit ng pangalan? Alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Naiinis naman ako, kasi parang hindi naman ako pinag-isipan. Kung hindi ka pa nai-inform, isa sa paboritong prutas ng marami ang umaalma ngayon sa social media at naispalitan ang kanyang pangalan. Ang bright at zesty na si Orange, gusto na raw ng ibang name. Parang obvious naman kasi sa akin, Orange, wala na bang ibang pangalan? O ano ba sana talaga ang gusto mong pangalan? Ay, ang gusto ko sana pangalan ay Charmaine. Ang panawagang change of name ni Charmaine agad nakakuha ng simpatya mula sa mga netizen. Umango ka, diba? Pero dilaw ka naman. Ay, oo. Ang content creator na si Baet, ang utak ng viral video na yan. At may mga kasunod ng video. Si Orange na gustong maging Charmaine. Nagka-identity crisis na nga. May legal problem pa. Dinagali ako sa PSA. Ay, pumila ka doon. Oo, pumila ako doon. O tapos, ano nangyari? Ay, malaman ko kailangan pala ng abogado niya. Hanggang sa nakahanap siya ng karamay at ng kakampi. Pinagkamala mo akong abogado, abogado naman baga. O kung sakali, ano ba sana ang gusto mong pangalan? O ang gusto ko sana talagang pangalan ay Melanie. Pero merong nauna pa sa kanyang makapagpapalit ng pangalan. Si Vanessa. Ang totoo kong pangalan ay Fly. Ay, oo. Di ba napaka-obvious? May pakpak naman talaga ako. Nauna pa siya sa akin nagpanotaryo. Hindi naman magandang biro yan. Ako nakaisip. Mga kapuso, dahil kay Charmaine AST Orange, naging usap-usapan tuloy ngayon sa Tunay na Buhay, pwede bang palitan ang inyong pangalan? Sabi ng legal expert na nakausap namin, pwede nyo itong gawin. Basta meron kang makatwirang dahilan kung bakit nyo kailangan palitan ang inyong pangalan. Ayon sa isang civil law expert, batay sa Republic Act 10172, pwedeng magpalit ang isang Pilipino ng first name nang hindi na kailangan kumuha ng court order o yung pupunta na lang sa local civil registrar. Yan ay kung merong administrative correction
o may mali sa spelling ng pangalan at nais itong itama, maaari ring magpapalit ng first name o nickname. Pero may grounds ito na nakasaad sa Republic Act 9048. Yung first name mo, ang term ng batas is ridiculous. Halimbawa, or tainted with dishonor. Diba, syempre mapapahiya ka, embarrassing. That is a ground to change your first name. Halimbawa, itong first name mo ay mahirap, extremely difficult to pronounce or spell. Pwede ring magpapalit kung ang pangalang gusto mong ipalit ay na-establish mo na o kaya ay kilala ka na ng lahat sa pangalang ito. Pwede rin daw papalitan kung nagiging sanhi na ng kalituhan ang inyong pangalan dahil marami kayo sa pamilya sa iisang pangalan na nagiging dahilan na ng kalituhan sa mga mahalagang records. Hindi ka pwede magpalit ng first name mo kung walang ground na kumbaga ayaw mo lang. Halimbawa, naasar ka lang sa pangalan mo or nagising ka kinabukasan, gusto mo ikaw si Charmaine, ikaw si Ana. Hindi pwedeng ganun. Hindi rin daw pwedeng palitan ng pangalan kung gagamitin ito para takasan ang krimeng kinasangkutan. Pero kung sakaling seryosohin mo ang pagpapalit ng pangalan, kailangan magpunta sa local civil registrar kung saan ka pinanganak. Dito, gagawan ka ng migrant petition o verified petition kung saan maglalakip ng ebidensya o grounds. Kaya kung wala raw grounds ang dahilan ni Orange. Pasensya na, Charmaine, pero kung talaga namang wala kang ground palitan yan, magiging orange ka talaga. Maganda naman ang orange. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi lang aksyon at suspense ang inaabangan bawat gabi sa GMA Prime series na The Master Cutter. Bukod kasi kay Ding Dong Dantes, also known as Atoy, kaabang-abang din ang cuteness overload scenes ni Ibiang. Makichika kay Aubrey Carampel. Si Master Cutter. Full of action and suspense ang bawat episode ng GMA Prime series na The Master Cutter na pinagbibidahan ni Ding Dong Dantes bilang si Atoy. Bukod sa mga disguise ni Atoy para sa kanyang mga misyon, kinaaaliwan din ang mga eksena nila ni Ibiang played by Shenna Stevens. Meron akong amnesia. Mula raw na magkasama sila ni Shenna sa Royal Blood, na-establish na nila ang kanilang chemistry. Nakitaan na rin niya ng husay ang child actress. Nagpapasalamat ako na, alam mo, na-witness ko yung growth niya bilang isang bata. Tsaka hindi lang bilang bata, kundi bilang isang artist. Nakita mo, napakahusay talaga umarte at napakabuting bata. Yun ang pinakamahalaga. Natutuwa nga raw si Dong sa mga natatanggap na magandang feedback ng show. Ang anak nga raw niyang si Sixto ay ibinibida ang karakter ni Dong sa school. My son, being 7 years old, the teacher asked him, like, what does your dad do? Sabi niya, well, he's a master cutter. What? Really? Like, yeah, he's a master cutter. So, natawa na lang talaga ako. So, siguro gusto niya paliwanag na, ano ba siya, sastre o talagang, it's just one of his roles. Kasi minsan nalilito siya. Minsan makikita niya, lalabas ako na tawang Family Feud. So, although he knows I'm in the industry, I'm proud of the industry. I'm proud of what I do. Kung proud sa kanya si Sixto, very proud rin si Ding Dong as a father. Tampok pa nga siya sa Father's Day issue ng isang lifestyle magazine. Pagising ko, ang goal ko ay maging mas mabuting ama, maging mas mabuting aktor, maging mas mabuting asawa. Pero if that's how people see me, then I'm grateful. Pero it's not a conscious effort, kumbaga. Parang ginagawa ko lang kung ano talaga yung tingin kong okay gawin. Malaki raw ang papel ng kanyang pamilya para laging mapangalagaan ang kanyang well-being. Malaking factor ang role ng aking misis sa pag-aalaga. Totoo yan. Even my kids, they also take care of me. Once in a while they ask, hey Dad, how are you? Kamusta ka? Uwi akong puyat. Tatanungin ko, nakatulog ka na ba? Nakakain ka na ba? Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Vicky Emil Adam. Happy weekend, Iya! Iya, salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangil. Ako po si Ato Maraudio. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.